At kaugnay pa rin nga sa nakatakdang oral argument sa impeachment trial, mamaya makakapanayam naman natin ngayon si Representative Sonny Angara ng prosecution panel at si Attorney Rico Quichon ng defense panel. Morning, So, Cara. last Good day? morning. Second to the last. Second to the last kasi bukas ay decision Kaya na. nakasmile kami pareho. Oo nga po. Matatapos na rin sa wakas. Sabi ni Senator Chis Escudero kanina, 80% daw ng kanilang buhay, ng kanilang trabaho ay nakadevote sa impeachment trial. Ganun din ba sa inyo? So this is a relief na... Baka more pa ho eh. Talagang ito na po ang for 5 months talagang paggising, sagot po ng telepono, pag bago matulog, pagpabasa ho tayo ng dokumento. Definitely, it's been a sakripisyo din po sa amin. Po Attorney yan, kayo. talagang maraming panahon din po kami ginugol dito no, sa prosecution, pati sa depensa. Siguro ang pinakatalaga nakataya rin dito yung oras namin ho sa aming mga pamilya. Dahil summer vacation no, hindi ho namin nakasama yung aming mga anak. No? So, kami po siguro masaya na rin dahil patapos na po ito. At makikita na rin po natin yung talagang matagal na pong hinahanap, no, yung katotohanan na lagi po natin sinasabi. So ano yung mangyayari mamaya? Sino yung magsasalita at ilang oras yung allotted for each panel? Well, under the Senate rules po, meron tayong 1 hour on each side. Sa panig po namin, ang confirmed ay si Lead Prosecutor Junjun Tupas or Neil Tupas of Iloilo at backing him up po si Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas So parang ng tig Ilocos 30 Norte. minutes sila As na of now ho, magsasalita. may posibilidad ho na may pumasok pang pangatlo but hindi pa sure pinag-uusapan po. Pero 1 hour. Yes, for total. Tapos si po. Justice Cuevas ang sa defense panel. Tama po yun. Sa panig naman po ng depensa, ang mabigat hong responsibilidad ay nakaatas po ngayon kay Justice Cuevas, pati po kay Dindo de Los Angeles. Sila na po ang bahala, sila po ang nag-uusap, sila po ang personal na nagpe-prepare para po sa kanila magiging closing arguments mamaya. Mamaya ba may debate pa or talagang magsasalita lang yung bawat panig? Sa tingin ko, wala nang debate dahil wala nang nakalagay ho sa rules pero Alright. maaaring baguhin ho ng Senado. Pero sa tingin ko, tapos na po yung panahon para So hindi na magpresenta ng pwedeng ebidensya. mag-object or Opo, wala na whatever. po. Kasi mamaya ho talaga, gusto na lang ho ng mga senator judges mapakinggan yung presentasyon na magkabilang panig. Kung meron ho siguro magiging debate sa amin pong mga spokespersons na lang. Kasi sigurado Outside the after impeachment, after ano the closing arguments, sigurado pong maraming katanungan pa rin po sa amin. May mga issues pa rin ho kami na kinakailangang harapin. Right. And speaking of katanungan, kanina lang pinost na katanungan din ito ni Senator Chis Escudero na tanungin daw sa defense panel at sa prosecution panel kung bakit nga ba hindi pinabuksan yung bank documents. Ito yung issue from the very start. Ang tagal-tagal nitong pinagdebatihan, ginugol na oras para dito, pero hindi pinabuksan ng both defense and the prosecution. Well, sa panig po namin, klaro naman yung sagot. Bago humarap po si Chief Justice noong Martes, nitong nakaraang linggo, ay issue po yung nilalaman po ng bangko dahil hindi namin alam kung deklarado. Dahil yan po ang main issue kung deklarado ho ba niya yung kanyang bank accounts. Pero nung inamin na niya, nung Tuesday, na hindi niya deklarado at meron po siyang certain amount, sinabi niya yun nung Friday, hindi na po kinailangan na malaman dahil aminado na po dun sa main issue So, you just took his word for it? Hindi po, well, pag inamin po ng akusado yun, very rare po yan Parang admission against interest po yan So, definitely, malakas ang tinatawag na probative value yan or evidentiary value. Hindi nyo ba naisip na parang lalong lalakas yung kaso nyo against him if you actually see the dollar counts? Well, meron na ho tayong AMLAC report, meron din ho tayong PS Bank bank account. So, pwede nating ikumpara ho at nakikita po natin dun sa, at the moment, nung sinabi niyang 2.4 million, mukhang may konting difference dun sa AMLAC report. Dahil kung meron ho siyang withdraw in December of 2011 na pag minenos niyo po dun sa pag dinagdag niyo dun sa 2.4 million, ay lalampas po ng 3 million. Ang depensa, nag-sign ng waiver ang Chief Justice na sinabi niyang pwedeng buksan at tingnan yung kanyang bank accounts, pero bakit Tama po hindi yun. pinursu? Sapagkat unang-una po, kaya naman po talaga inilabas itong waiver ni Chief Justice against dun nga po sa bank deposits niya. Sapagkat ito po ay pagtugon dun sa panawagan, hindi lamang po ng mga senator judges, hindi lamang po ng prosecutors at mga complainants, ngunit ang taong bayan na rin po dun sa transparency and accountability in public office. Kami naman po ay naniniwala na sa pagsumiti po ni Chief Justice Corona, ito po ay dapat magbigay ng daan sa lahat po ng ating mga government officials na sumunod na rin. Ngayon kung tatanungin po, bakit hindi namin pinatawag yung mga branch managers? Sapagkat kami po ay naniniwala, hindi naman po issue dito yung ill-gotten wealth. Wala naman po tayong pinag-uusapan dito about ill-gotten wealth. Kaya lang po natin yan inilabas sapagkat gusto po namin na pag sinabi ni Chief Justice Corona at sumagot na po siya sa mga katanungan,
Pagtanungin po siya, meron ka bang dollar account? Sasabihin niya, meron. Ang tanong susunod, ilan? Sasabihin niya, 4. Magkano? Sinabi niya ho yung halaga. Ngayon, kung nasa taong bayan na ho yan, lalong-lalo na po, nasa prosecutors yan, kung gusto ho nila i-confront siya dun sa kanyang testimonya, maaari na po nilang gamitin yung waiver. Kaya nga kami po, ikinagulat din po namin kung gusto ho talaga natin malaman yung katotohanan at pawang katotohanan lamang, bakit hindi po nila ginamit yung waiver para i-refute po o pasinungalingan yung mga sinabi ni Chief Justice. Ang masakit nga po dito, imbis na ho i-refute nila doon sa impeachment court, naglabas po sila ng mga press statements na hindi 2.4, 3.5. Between the AMLAC report na unverified and between the direct testimony of the Chief Justice, mas mabigat po yung testimonya niya. No? Pero bakit ngayon yun lang ilalabas? I mean, from the very start, pinapalabas na yan, nagkaroon pa ng, umapila pa sa Supreme Court na huwag buksan ng dollar accounts. Parang, there was this sense from all of us na parang ayaw pa buksan because may confidentiality nga of yung bank records. Tama po yun. Pero biglang, may waiver na ngayon, pwede nang buksan. Alam niyo po, consistent po kasi kami sa aming posisyon na talagang ito po mga dollar accounts, ito po talaga ay absolutely confidential. Tapos, nilabas... Ngunit dahil nga po sa panawagan na rin at lumabas po kasi si Ombudsman Morales. So that's a game changer, Sinabi si ho niya Ombudsman 10 to 12 Morales. million. Kinakailangan po namin ipakita sa taong bayan na hindi ho totoo yung sinabi ni Ombudsman. So kung hindi lumabas si Ombudsman Morales, Hindi naman po kasi talaga Hindi to kayo issue sa magwa-waiver. verified complaint. Hindi naman po kinakailangan sapagkat ang kinakailangan lang po namin sagutin kung ano po yung prinisinta ng prosecution at kung ano po yung kanilang napatunayan. Hindi po ito napatunayan kaya wala naman pong pangangailangan for us to submit the waiver. naglabas pa daw kayo ng 3.4. Yung waiver ho kasi dumating yun after na mahinga na kami sa kaming kaso eh. So that's why hindi namin nagamit. Pero kung lumabas yun earlier, magagamit ho namin. But we made the decision dahil wala pong Kasi it damage came too late. sa amin, tingin namin, dahil nag-set na po ng last day o takdang araw na yun ang last day for presentation of evidence. So sa amin, okay sa amin. Satisfied na ho kami sa pagpresenta ng aming kaso. Parang sa inyo, okay na kami. So Opo. we don't Yeah, need- we have more than enough evidence. Ho. Pero, Cara, it's never too late sapagkat very liberal naman po ang Senate Impeachment Court. Kung gusto po talagang i-pursue ng prosecution yung kanilang theory, no, at gusto po nilang suportahan yung kanilang mga allegations inside and outside the impeachment court, maaari po nilang gamitin yung waiver. Ngunit sa aming pong pananaw, ay baka natatakot din po sila. No? natatakot daw kayo. Mag-start ho ito ng movement for Definitely public not po. accountability and transparency. And we must remember, Cara, whose turn was it to present evidence? It was the defense's turn, not the prosecution. The prosecution had already rested its case. Sige. Nako, hindi tayo matatapos sa Hindi na- debate hindi nito. na po kami Siyempre, magdedebate sasabihin ni nila, Congressman. natatakot Opo. lang kayo kaya hindi nyo nilabas ng Tama po maaga. yun. Kayo rin naman ganun din. Tama po. Anyway, may isa pang issue. Yung Supreme Court, ang nagbigay ng interview ng pahayag sa DZBB si Justice Cuevas na sabi niya, posibleng i-apela nila ang desisyon sa Korte Suprema. At sinabi kanina ni Senator Chis Escudero, pwedeng magresulta ito sa isang constitutional crisis. Alam niyo po, unang-una hindi pa po namin formal na napag-uusapan yan sa defense team, ngunit mataas pong respeto namin doon sa pananaw ni Justice Serafin Cuevas. Sa akin lamang po, siguro po kaya po nabanggit yan ni Justice Cuevas sapagkat kahit kami po sa defense at yung prosecution, gusto rin naman po namin malinawan yung mga issues na nakapaloob dito sa Senate Impeachment Court. Hindi naman po dahil sa hindi po namin re-respetuhin yung magiging desisyon, ngunit may mga issues po, legal issues that we want to be clarified. So, alam naman po namin at I think we would agree on this that only the Supreme Court can interpret or really determine the right interpretation of the law. So dito po, unang-una, meron po dyan issue doon sa ano ba ang impeachable offense, no? Pero sabi nga po ni Congressman Sani, meron ng desisyon ng Korte Suprema dyan. Ngunit ito po ay magbibigay po sa atin ng pagkakataon na magkaroon tayo ng jurisprudence, no? Na makakatulong po as reference for future, hopefully hindi na po, no? But for future impeachment So, cases. hindi nyo naman i-aapela yung desisyon ng Senado. Kung kunyari, makonvict siya, hindi nyo naman i-aapela na huwag siya makonvict. Alam niyo po, yan ang gray area dyan. Ngunit kung ako po ang tatanungin niyo, ang Senado po ang may jurisdiction dito. At nirerespeto naman po namin yung jurisdiction na yan. At pag sila po ay nagbigay na po ng kanilang hatol, kinakailangan po na tumalima kami dyan. At yung pagtakbo po sa Supreme Court o yung paghingi po ng judicial advice or yung decision po ng Korte Suprema
Sa akin pong pananaw, iyan po yun dun sa mga ancillary matters na lang. Ngunit dun sa, But not sa the pasya, decision sa itself. decision, sila lang po ang may jurisdiction dyan. Anong palagay ninyo dito? Well, I just want to make 2 points, Cara. Yung first point is that klarong-klaro po sa lengguwahe ng ating saligang batas. Yung may sole jurisdiction po is the Senate. The Senate. Oo. And may rason nga, pinaliwanag po ni Senator Escudero earlier. Yung rason na dyan ay halal po ng tao yan. It's a political, not just a legal decision. Tapos pangalawa, may kaso po sa na-dinesisyonan ng Korte Suprema in 2000, yung Francisco case during the impeachment of Chief Justice David. It's 2002, I think. At ang sabi po nila, nung pinag-uusapan ng betrayal of public trust, yan po ay isang grounds for impeachment. What constitutes betrayal of public trust is a political question which is best left to the discretion of the Senate. So, kumbaga, hindi pwedeng questionin ng mga korte kung ano yung interpretasyon ng Senate Impeachment Court, kung ano yung what constitutes betrayal of public trust. Ano nga yung pumapasok dyan. So, yung question na yung non-declaration of assets, ay kami, sa amin po, pasok po yun sa betrayal of public trust at maaring sang-ayunan kami ng impeachment court o kaya maaring mag-disagree ho sila. Okay. Okay, final word to the public kasi hindi lang naman, syempre nanonood din ang publiko at sinasabi nila meron din court of public opinion. Pero how should the public view this, lalo na second to the last day na ngayon? Ayaw naman natin na sa huling araw ay magkakagulo pa tayo or magkakaroon pa ng confusion. So, ano ang Siguro po sa amin, sa panig po ng depensa, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nabigyan po kami ng pagkakataon na makapagpaliwanag at malahad po kung ano yung mga ebidensya upang mapakita po namin na yung mga bintang laban kay Chief Justice Corona ay hindi po totoo. Ang tangi na lang po naming dasal ay sana po matapos po natin to ng maayos at marangal at kami naman po bilang mga participants, ang dasal po talaga dito ay after ho ng impeachment, sana ho yung mga institutions na kasama po dito sa impeachment ay manumbalik po yung lakas pati yung independence nila para na rin po ito para sa ating mga taong bayan at sa ating na rin po dito sa ating lipunan. Okay. Well, sa amin, nagpapasalamat din kami sa mga sumuporta po sa amin na Cara at lalong-lalo na sa media na nai-report po yung mga issues. Definitely, masigasig po yung sa parte ng depensa, sa parte ng prosecution. Pero bahagi po yan bahagi po yan ng proseso. At sana nga matapos natin ng maayos at mapayapa itong proseso. It only strengthens our democracy. Sana nga Tama po yun. Sana nga po. Okay. At kahit anong desisyon ng Senado, tatanggapin ninyo? Opo, Tatanggapin din Opo, ninyo? tatanggapin po natin yan na maluwag sa ating isipan at damdamin. Alright. Maraming salamat, Attorney Kicho at Representative Sara Thank you very much. Thank you.